Hello mga mare! Welcome to my first mini vlog. Unang-una, palakpakan muna natin ang sarili natin kasi finally, may lakas ng loob na akong mag-vlog. Sino ba naman ang mag-aakalang aabot tayo sa point na magiging single mom tayo, diba? Pero mare, kailangan talaga nating i-accept ang katotohanan kahit masakit. Pinili kong manirahan dito sa probinsya kasama ang papa ko kasi siya lang din naman mag-isa dito. Minsan mahirap kasi dalawang bata ang inaalagaan ko. Ay, tatlo pala. Kasi pasaway din tong papa ko minsan. Pero kahit ganun, masaya pa rin ang buhay dito. Mas payapa, mas tahimik at sobrang layo sa lugar kung saan ko naranasan ang trauma, pain at lahat-lahat na yata ng klase ng iyak. So konting story time muna tayo mga mare. I got married last 2022 at sa umpisa okay naman talaga. Totoo pala talaga yung love bombing. Ang sweet, ang effort, parang panaginip. Pero mare, totoo rin pala na hindi mo talaga makikilala yung isang tao hanggat hindi kayo nagsasama sa iisang bubong. So I got blessed with my firstborn son, may negosyo kaming mag-asawa at may trabaho din ako. Pero mare, wala akong makitang savings. Para ang tanong ko sa sarili ko, saan napunta? Hello? Tapos mare, alam niyo naman talaga tayong mga babae. Malakas ang radar natin. Ramdam mo talaga kapag may cheating na nangyayari. Agree ba kayo dyan? Comment naman dyan sa baba kung may nakarelate. At ito na nga, hindi ko akalain na mag-cheat yung asawa ko sa cashier pa talaga namin. Like, ano ba meron sa cashier? Free taste ba yan? Aside from that, naranasan ko ang disrespectful treatment, emotional and mental abuse. Umabot pa nga sa police blotter kasi may mga pasapasa na yung auntie nyo. Oo mare, hindi na biro to. Sino ba naman ang may gusto ng broken family? Ayoko talaga nun kasi lumaki akong walang magulang sa tabi ko. Baby pa lang ako na mawala ang mama ko at ang papa ko naman ay nagtatrabaho sa abroad ng mahigit 20 years. Mahirap lumaki ng ganon. Pero swerte pa rin ako kasi may uncle at auntie ako dito sa probinsya, sila ang nagpalaki sa akin noon. Kaya mare, pinag-isipan ko talaga ito ng malala, yung tipong hindi ka makatulog kakaisip kung ano ba talagang desisyon ang tama para sa'yo at sa mga anak mo. Fast forward, marupok kasi ang auntie nyo so after giving a chance, nagkaroon kami ng second born daughter. Umasa ako mang mare, sabi ko baka magbago na, may babae na siyang anak eh. Pero mare, hindi pa rin nagbago, inulit pa rin ang cheating. Cashier pa rin. Ano ba talagang meron dyan? Paki-explain naman. Kung alam nyo lang paano ko nalaman lahat ng cheating na yan, mare, pattern na kasi, paulit-ulit na lang. Cheating, lies, mistreatment, yung tipong bigla na lang magagalit para may rason siyang umalis. Hindi uuwi hanggang umaga. Classic. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi hindi niya kami pinabayaan, lalo na ako. Kasi kung hindi, baka kwento na lang talaga ako ngayon. Sayang lang mga mare kasi nag-branch out na sana yung negosyo namin pero bumagsak ulit dahil sa mga nangyari. Doon ko na-realize yung linya na you deserve what you tolerate. Kaya kahit masakit, tinanggap ko na ang katotohanan. Wala namang binibigay ang Diyos na pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. Kahit minsan pakiramdam mo, Lord, parang sobra naman to. Para sa healing at peace of mind ko, dinala ko ang mga anak ko dito sa probinsya. Hindi madali ang mga nangyari. Pero bilang isang nanay, kailangan ko maging matatag. Kasi higit sa lahat, kailangan nila ako buo, kalmado at handang lumaban para sa kanila. Dito kami magsisimula ulit. Mas tahimik, mas totoo, mas payapa. So ayun lang muna mga mare. Parang hindi na to mini vlog Parang pang MMK episode na. Para sa mga single mom dyan na patuloy na lumalaban, hugs to you mga mi. Kung gusto nyong masubaybayan ang journey naming mag-iina, please like, share, follow at subscribe naman dyan. Ayun lang, salamat!